Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Mainit na balita, sinuspinde ng Department of Transportation ang operasyon ng buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines. Kasunod yan ang paglubog ng barko nitong MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan kahapon na ikinasawi ng marami. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na inatasan din niya ang Marina o Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard na magsagawa ng maritime safety audit sa buong shipping line. Kasama na rin sa safety audit ang mga kawani ng shipping line. Sa pinakabagong datos mula sa DOTR, 18 ang naitalang patay. 10 ang patuloy na hinahanap, kabilang ang kapitan ng barko. Mahigit 300 ang nailigtas. Nahuli ka ang umatikabong habulan sa kalsada sa Quezon City ng isang rider at nang nagnakaw ng kanyang mga helmet. Ang suspect binangga ng rider kaya nahuli. Balitang hatid ni James Agustin. Nakasakay sa kolong-kolong ilang lalaki na makunan sa CCTV sa bahaging ito ng Barangay North Fairview sa Quezon City. Kasunod nila ang umahabol na motorcycle rider. 2 lalaki sa kolong-kolong ang bigla na lang tumalo. Kumari pa sila ng takbo hanggang sa abutan ng rider. Ang isang lalaki na nakasuot ng puting t-shirt nabundol ng rider. Tumilapon silang 2. Ilang saglit pa dumating na ang mga responding police mula sa Fairview Police Station. Bago ang naging maaksyong habulan, kita ang lalaking nakaputing t-shirt na naglalakad sa Rand Street habang nakasabit ang isang helmet sa kanyang kaliwang braso. Ayon sa pulisya, ninakawan ng lalaki ang rider habang bumibili ng pagkain sa isang fast food restaurant. Nang siya ay lumabas, ay napansin niya na nawawala yung kanyang 2 helmet. So ang ginawa niya ay pumunta siya kaagad sa barangay para makapag-view ng CCTV. At yun nga, nakita niya isang lalaki na palakad-lakad na dala yung 2 helmet. Itong kapatid ng biktima ay humingi ng tulong doon sa ating mobile na nagpapatrolya sa area. Ngayon, kanilang pinuntahan at biglang marurot yung kulong-kulong at nagkaroon ng konting habulan. Inabutan ng biktima ang mga sospek. Kabilang sa mga inaresto ang nagnakaw ng mga helmet at 2 umano niyang kasama. Sa investigasyon, miyembro umano ng salisigang ang 3 na dayo lang sa lugar. Ito ay gawain nila, yung pananalisi at pagnanakaw ng helmet sa kanilang biktima. At ayun din sa ating investigasyon na ang isa sa ating mga suspect ay talamak na magnanakaw ng motorsiklo somewhere in Bulacan. Aminado ang isang suspect na kinuha niya ang mga helmet para ibenta. Para lang po makauwi lang po ako ng probinsya. Lang po, panggastos lang. Ang 2 niyang kasama itinanggi na may kinalaman sa krimen. Hindi pa ako kasabwat doon. Hindi pa ako kasama doon. Pasama lang ako doon sa kulong-kulong kasi ibibinta nga yung isang motor. Inosente ako sa nangyari. Kasi kaya lang naman ako napunta sa lugar na yun dahil gusto ko lang din extra money kasi yung sabi magbibenta lang kami ng kalakal. Sa junk shop, motor. Inalam pa ng pulisya kung nakaw din ang motorsiklo na nakakarga sa kolong-kolong. Sinampa ng mga sospek ng reklamong theft. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang namamataang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong Martes. Pero sabi ng Pag-asa, posible pa rin ang kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot ng shear line o ang nagsasalubong na hangin-hamian at easterlies. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng ilang mga lugar sa bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Patuloy namang nagdadala ng malamig na klima ang amihan sa Luzon at ilan pang panig ng Visayas. Naitala sa La Trinidad Benguet ang 13.5 degrees Celsius na minimum temperature ayon sa Pag-asa. 14 degrees Celsius sa Baguio City, habang 23.1 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil din sa amihan, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa ilang baybayin ng Northern Samar at Eastern Samar. The International Criminal Court
is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Dismayado at aapila ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pasya na International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Idineklara kasi ng ICC judges na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pre-trial proceedings para sa kasong crimes against humanity. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa February 23, matutuloy na ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos makita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa mismong pagdinig. Ito ang desisyon ng pre-trial chamber matapos mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Gate noon ng depensa, lumalala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong naipatutupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi sa pre-trial proceedings. Sinuri si Duterte ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Naniniwala ang panel na may mental capacities ang dating Pangulo na maunawaan ang hinaharap ng mga kaso at ebidensya, pati na rin ang magiging proseso at posibleng kahinatnan ng pre-trial proceedings. Sabi ng Pre-Trial Chamber 1 na sa legal na mga prinsipyo, hindi naman daw kinakailangang nasa highest level ang kahit na sinong sospek. Maaabot raw ang requirement basta't nariyan daw ang mga kapasidad at tinitingnan ito sa pangkalahatan at sa makatwirang paraan at may gabay ng kanyang mga abogado. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig. Samantala, mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Wala raw nakitang bago o nabago sa katayuan ni Duterte para hindi na kailanganin ng pagkakapiit. Ang report naman sa kalusugan ng dating Pangulo, hindi raw sapat para baligtarin ang naunang desisyon ng ICC na ibasura ang hiling na interim release. Naaharap si Duterte sa crimes against humanity, bunsod ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Dismayado naman ang kampo ni Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ayon sa abogado niyang si Attorney Nicholas Kaufman, hindi sila pinayaga ng ICC judges na magpresenta ng mga obserbasyon ng medical experts na kinuha ng defense team para suriin ang kalagayan ng dating presidente. Iaapela raw nila ang pasya ng Pre-Trial Chamber 1 at igigiit na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte nang lumabas ang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 tungkol sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napag-usapan niyo ba, ma'am, yung desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1? Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay... Ayon sa bise, makikipagpulong siya sa defense team ng kanyang ama sa mga susunod na araw pero hindi dinetalye kung anong pag-uusapan nila. Nagpasalamat si Vice President Duterte sa mga sumusuporta sa kanyang ama lalo na't hindi pabor sa dating Pangulo ang naging pasya ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang rider sa Lawag, Ilocos Norte matapos masunog ang minamaneho niyang motorsiklo. Chris, bakit nasunog daw ang motor? Connie, bumangga kasi ang rider sa isang nakaparadang SUV. Kwento ng sakay ng SUV, pumarada sila sa may tulay matapos na mawala ng gasolina. Naka-hazard naman daw ang SUV at gumamit pa sila ng flashlight para bigyang babala ang mga dumadaang motorista.
Doon na bumangga ang motorsiklo at nagliyab. Hindi na naisalba ang naipit na rider. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang kanyang angkas na nasugatan. Ayon sa pulisya, nagkausap na ang pamilya ng nasawing rider at ang driver ng SUV. Dito naman sa Pangasinan, patay sa pananambang ang isang negosyante sa barangay Nalsan Sur sa Bayambang. Ayon sa investigasyon, papunta sa pagmamayaring driving school ang 53 taong gulang na biktima ng tambangan ng mga salarin na sakay ng motorsiklo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa pulisya, posibleng personal o may kinalaman sa negosyo ang motibo sa krimen. Meron na rin silang person of interest. Patuloy ang investigasyon. Sa viral video na mula sa Land Transportation Office o LTO, bumaba ang lalaking vlogger na yan mula sa kanyang kotse at nilapitan ang isa pang sasakyan. Pilit niyang kinatok ang bintana at saka nagbitaw ng hindi magagandang salita sa kapwa driver. Tila hinampas pa niya ang bintana ng sasakyan. Sabi ng kumukuha ng video, ayaw raw magpat-overtake ng vlogger kaya nang habulan nila at nanggit-git pa raw. Nagkasagutan pa sila ng kapwa motorista. Nag-issue na ng show cause order ang LTO sa vlogger. Pinagpapaliwanag siya kung bakit hindi siya dapat managot sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang kanyang lisensya at naka-alarm status ang kanyang sasakyan. Nakatakda siyang humarap sa LTO sa Huwebes. Ipapatawag din ng ahensya ang kanyang nakaalitang driver. Maagang napirwisyo ng traffic ang mga motorista sa Nagtahan flyover sa Maynila matapos madisgrasya roon ang isang dump truck na may kargang putik. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Nagkalat ang mga putik na natapon mula sa isang dump truck sa northbound lane na Nagtahan flyover sa Maynila. Alas 4:30 ng umaga ng pansamantalang isinara ng MMDA ang bahagi ng flyover. Mano-manong pinala ang mga putik. Sa kapalat dami nito, pahirapan ang pagtatanggal. Tinikitan ng MMDA ang 34 anyo sa truck driver para sa obstruction. Ayon sa truck driver, hinakot nila ang putik mula sa mga hinuhukay na poste ng Skyway sa Pandacan. Dadalhin daw nila ito sa Ubando, Bulacan. Pagdating sa flyover, bandang alas 3:30 na madaling araw, bigla na lang daw kumalas ang dalawang lak ng truck. Kalahati sa mga kargang putik ang natapon sa kalsada. Mabilis po yung takbo ko kasi nakabuelo po ako galing dun sa kabilang tulay. Naramdaman ko po yung pagpatak ng mga putik, doon na po ako banda sa Kaya napansin ko, uminto na ako, doon na lalo bumuhos yung karga. Kumalas po yung dalawang lak niya sa gilid Dahil sa insidente, maagang tumukod ang traffic. Usad pagong ang mga motorista na malilate na raw sa kanilang pupuntahan. Malaki ang bala po Kasi ang namin alas 6 po, kailangan na po kami sa sa site Grabe, sobra. Kasi imbes na naghahabol kami ng oras na ma-receive o deliver namin, nauubusan na kaming oras dito pa lang. Tumulong na rin ang mga tauhan ng DPWH sa pagpapala para mapabilis ang clearing operations. Gumamit din sila ng payloader. Matapos matanggal ang mga putik at mabomba ng tubig ang lugar, muling binuksan sa mga motorista ang northbound lane ng flyover bandang alas 8:30 ng umaga. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuesday latest mga mare at pare, aliw to the max ang hatid ng kulitan ni na Apoy sa Dugo stars Ashley Ortega at Fonz. Touch me again and makikilala mo kung sino ako. I'm Ashley Ortega and will play the role of Angel Sanggalang sa Apoy sa Dugo. I am going to be your worst night. Sa kanilang latest TikTok collab, fierce si Ashley habang litaw ang funny side ni Fonz na isa ring content creator. Biro ng netizens, imbes na matakot, napasayaw pa si Fonz to the tune of Friend or Foe. Ang collab video na yan may over 100,000 views na. Makakasama rin nina Ashley at Fonz sa Kapuso series sina El Villanueva, Derek Monasterio, Thea Tolentino, Pinky Amador at Ricardo Cepeda. Mapapanood na ang Apoy sa Dugo sa Marso. Halos tapos na raw ang report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa investigasyon nito sa questionable flood control projects.
Ayon yan sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson. Anya, magkakaroon pa ng 2 o 3 pagdinig ang Blue Ribbon Committee pero wala pang schedule. Dagdag ni Lacson, pwede nang ma-cite in contempt ang mga inimbitahang resource person na paulit-ulit na hindi sumisipot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kabilang sa kanila si dating Congressman Zaldico at dati umano niyang aide na si Orly Guteza. Kailangan lang daw magkaroon ng Senate hearing para i-formalize ito. Matatanda ang inisyuhan ng show cause order sina Ko, Guteza at 4 pang personalidad dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng Senate Committee nitong January 19. Posibleng ilan sa mga akusado sa substandard flood control project sa Nauan, Oriental Mindoro ang makasama ni dating Senador Bong Revilla sa selda sa New Quezon City Jail, male dormitory sa oras na ideklarang tapos na ang kanyang medical quarantine. Kasunod po yan ang hiling ng mga kapwa niyang akusado na huwag silang isama kay Revilla. Balitang hatid ni Mariz Umali. Isang linggo mula nang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant para sa kasong malversation dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Mula nitong Martes, nakakulong siya sa New Quezon City Jail male dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya. Nakatakda na silang ihalo sa ibang preso matapos ang 7 araw na medical quarantine. Wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Base sa pamantayan ng United Nations na sinusunod ng BJMP, may 1 oras kada araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala ang pagkain sa selda ng inmate upang malimitahan ang kanilang galaw para sa kanilang seguridad. Mahigit 3,600 pa lang ang napunan sa mahigit 5,000 kapasidad ng male dormitory, kaya hindi raw issue ang congestion. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. Sino nga bang makakasama ni Revilla sa selda? Nauna nang hiniling ng 4 na kapwa-akusado niya na huwag silang isama sa dating senador dahil sa mga pahayag nilang nagdidiin kay Revilla. Definitely not with the 4 because of the previous request and may merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 nauna na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accused. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Ang 7 tinutukoy ni BJMP spokesman J. Rex Bustinera na pwedeng makasama ni Revilla sa selda ay kabilang sa mga akusado sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Nagpapatuloy ang mga pagdinig para sa petisyon ng mga akusado na magpiyansa sa non-bailable na kasong malversation. Pinaghahanap pa rin ang kapwa-akusado nilang si dating Congressman Zaldico at 6 na iba pa, kabilang ang 5 opisyal ng SunWest. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa pagdeklara ng pretrial chamber ng ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin natin si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, iaapila raw ng kampo ni dating Pangulong Duterte yung desisyon na ito ng ICC pretrial chamber na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Ano pong pag-asang mabaliktad dito? Palagi ko medyo malabo. Of course, karapatan nila na mag-apela. Pero doon sa tibay ng ebidensya na pinagbatayan ng pretrial chamber sa kanilang desisyon, at yun ay yung reports ng independent medical experts, palagay ko ay hindi babalik na rin ng appeals chamber ang naging desisyon ng pretrial chamber. Ang susunod po rito ay confirmation of charges hearing na. Ano bang mangyayari dito? Ano ba yung mga magaganap dito? At sino yung mga posibleng maimbitahang dumalo? Ito po ay hearing sa stage ng pretrial. Kaya ang tanong sa hearing na ito ay kung ano ba ang i-charge sa kanya. Hindi pa po kung siya ay guilty o hindi. Dito mag-argumento ang prosecution, defense at victims kung ano ba ang saklaw dapat ng charges. Maaari silang magdala ng witnesses, kaya ang itsura nito ay trial na tawag natin
or hearing, evidentiary hearing. Ang nga lang, medyo limitado at mukhang lalabas na hindi ito isahang araw. Nung nakaraan kung natuloy ito ng September 23, parang 4 na araw tayong nakaschedule dapat. Kaya February 23 and onwards ito. So, madidetermine dito yung lawak ng mga charges sa kanya. So, pwede bang madagdagan o mabawasan yung pwedeng ikaso sa dating Pangulo? Palagi ko mas mababawasan kaysa sa madagdagan kasi mahirap yung pag may bagong lumabas na impormasyon doon, edi magpapalitan ulit ng ebidensya. Sa ngayon, ang charges ay crimes against humanity in the acts of murder and attempted murder. At may saklaw na 49 incidents di umano. Naglinaw na ang pretrial chamber na hindi lang yun. At maski prosecution, hindi lang ito ang sinasabi naming kabahagi. Itong 49 lang ang kumbaga matutukoy namin directly involved si Duterte. Marami pang iba. Sa ngayon, ito muna. Doon pwedeng mabawasan or madagdagan dun sa incidents. Yun lang yung possibility. Okay. Sa bahagi ko ng victim, sa totoo gusto sana type of charges or types of acts. Kasi ang daming nakulong. Ang daming inakyat ng bahay, ni-raid, pinaihi sa lalagyan para daw ida-drug test ng labag sa kanilang loob. Ito po ay violation din at maaring maging kabahagi ng tinatawag na overall crimes against humanity. Yun po sana ang gusto namin na sa sinasabi nga na pagpapalawak ng charges. Sa hanay po ng mga biktima, kumusta yung pagtanggap nila dito sa desisyon ng ICC? Ang kanilang mga response, mga palakpakan kasi finally, ito na po ang, kumbaga, kahit paano may magsisimulan na ang hearings tungkol kay Duterte kung hindi pa man, to be particular, yung trial. Para sa kanila kasi, ang importante na lang talaga at kinakapitan nila, ang magsimula ang pagdinig, ano ba talaga ang nangyari nung panahon na yon? Bakit na-target yung kaanak ko? At sa totoo, sa konteksto, tinuturing ba kaming biktima ng lipunang Pilipinas? Kasi sa ngayon, ang lumalabas, ayon sa papel, sa public documents, ang mga namatay ay suspect sa kung anumang kababalaghan, maling gawain, at mga tinuturing na kriminal, kumbaga. Kaya gusto sana nila ng paglilinaw na gano'n, na sila ay naging biktima ng karahasan ng Estado. Samantalin ko na rin po ang pagkakataon, may impormasyon po ba kayo sa sinasabing ICC arrest warrant laban naman kay Senator Bato de la Rosa na hindi pa rin po nagpapakita sa ngayon? Wala, at kung meron man, hindi ko po pwedeng ibahagi dahil confidential ito. Pero inaasahan namin talaga na mag-i-issue na ng warrant of arrest at ma-enforce ito. Alam ko marami pang concerns pero parang kalakhan sa atin, naniniwala na dapat siyang ma-issuehan ng warrant of arrest at humarap sa ICC. Walang epekto ito. Uuna ko na, sorry Rafi. Go ahead po. Walang epekto po ito. Kung mahuli man, mauna, o kung kailan siya mahuli, walang epekto dun sa schedule. At paano ho ba yung proseso ng pag-abiso sa ating gobyerno kapag may inilabas na nga na arrest warrant at magsisimula na yung proseso ng pag-aresto dito sa dating PNP chief? May dalawang immediate na channels. Isa ay sa government directly from the International Criminal Court and the Assembly of States Parties. Kasi di umano, tayo yung bansang may kustodiya o nandito yung suspect na subject ng warrant of arrest. Pangalawa, pwede itong dumaan sa Interpol. Kasi ang ICC at Interpol may kasunduan at tayo, miyembro ng Interpol. So, mararoute yan kung masicirculate. Mahirap ng pagdebatihan kung red notice, blue notice, diffusion notice, kung ano't ano man, meron ba o wala, yan ang pinaka-inaabangan ng lahat. At kung wala pa, ano yung mga susunod na hakbang sa mga sinasabing co-perpetrators nitong dating Pangulo? So alam natin na talagang sigurado na may issue arrest warrant dahil of course may co-perpetrator yung main taong chinyarge siya, kumbaga. Depende po sa kanila yan. Pero kung ako po ang magsasuggest, mag-cooperate na po sila sa court. The sooner the better. Kumbaga parang tinik, bunuti mo na habang medyo mababaw pa yung pasok. Kasi pagkakataon po nilang i-contest ang charges sa ICC at mahirap po ang ma-issuehan ng warrant of arrest. Posible namang summons or invitation lang na mag-participate. Mas nakagagaan yon kaysa sa ituturing na parang quote-unquote international warrant of arrest. Panghuli na lamang po, very quickly, gaano ba kabilis itong mga paglilitis na ganito? Dahil syempre, ang gugustuhin ng mga sinasabing inosente ay mapawalang bisa ka o mapawalang sala ka agad sila.
Pero para sa mga posibleng guilty naman, ay pahabain yung ganitong mga paglilitis. Gaano ba kabilis pwedeng malitis sa mga ganitong kaso? Marami akong bibigay bilang gabay. 8 to 9 years ang average ng trial sa ICC. Ang pinakamatagal, 10. Pero recently, bumilis na. Ang pinakamabilis, pinakamaagap, 3 years of trial. Okay, yan po ang abangan natin. Maraming salamat sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Pilit na kinukuha ng lalaki nga ng bag ng 62 anyos na Japanese national sa Parañaque. Ang lalaki naglakad palayo, magnanakaw pala. Nang rumisponde ang mga pulis sa lugar, tumambad sa kanilang dugo ang biktima at ang 2x2 na ginamit sa paghampas sa kanyang ulo. Agad siyang dinala sa ospital. Wala pang pahayag ang biktima. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng nasa lugar ang biktima para mag-bird watching. Pero sinundan umano siya ng suspect hanggang sa ginawa na nito ang krimen. Natangay ng suspect ang cellphone ng biktima at bag na may 30,000 pesos. Kagabi, nahuli ang suspect sa kanyang tinitirhan sa barangay San Dionisio. Nabawi sa kanyang passport at mga ID ng biktima pero wala na ang pera. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na walang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang 2 construction worker sa Mandaue, Cebu. Sara, ano nang nangyari sa kanila? Rafi, nabagsakan ng mga sako ng semento ang 2 lalaki habang nagtatrabaho. Base sa investigasyon, inaakyat noon ang 8 sako ng semento sa 19th floor ng ginagawang gusali gamit ang crane. Bigla raw bumigay ang kable ng crane kaya nahulog ang mga sako at nabagsakan ang 2 construction worker. Dead on the spot sila habang may isa pang construction worker ang isinugod sa ospital. Humarap na raw sa pulisya ang pamunuan ng construction site. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Nag-iimbestiga rin ang Department of Labor and Employment sa insidente at kasama sa mga inaalam ay kung may ipinatutupad bang safety measures sa construction site. Ligtas ang mga sakay ng isang motorbangka na nagkaaberya umano habang nasa gitna ng dagat sa Glan, Sarangani. 9 na estudyante at 3 crew ang nasagip. Ayon sa investigasyon, magsasagawa sana ng Marine Biology Fieldwork sa Sarangani Bay para sa kanilang thesis ang mga estudyante. Habang nasa laot, nagkaaberya umano ang makina at nasira ang bahagi ng bangka dahil sa malalaking alon. Matapos matanggap ang ulat, nagsagawa agad ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard Eastern Sarangani. Nasa mabuting kalagayan na ang mga estudyante at crew matapos isailalim sa medical assessment. Update po tayo sa investigasyon kaugnay sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan kahapon. Sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Connie, katatapos lang dito ng press conference ng Secretary ng DOTR at ng Hepe po ng Philippine Coast Guard. Inanunsyo po nila epektibo ngayong araw. Grounded na po, hindi muna papayagang bumiyahe yung lahat ng 24 na passenger ships ng Allison Shipping Lines. Ito po yung may-ari ng lumubog na Roro sa Basilan kahapon. Yan po yung MV Trisha Kirsten 3. Ang sabi po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, grounded ang mga passenger ship ng Allison hanggat hindi sila nakakapasa sa audit and safety inspection ng Marina na tatagal ng 10 araw. Pareho pa rin ang datos ng Philippine Coast Guard. 10 pa rin ang nawawala at 18 ang patay. Yung 10 nawawala, 8 tripulante o crew ng barko, mismong kapitan ng barko. At ang isang tauhan ng PCG na nagsilbing Sea Marshal. Ibig sabihin, ang sabi ng Coast Guard, wala nang nawawalang pasahero. Pero iba po yan sa kwento ng mga nakapanayam nating pamilya at mahal sa buhay na naghahanap pa rin hanggang ngayon ng nawawala nilang kaanak o kakilala. Ang sabi ng Coast Guard Commandant na si Admiral Ronnie Gavan, kasama sa investigasyon nila ay kung may mga pasaherong wala sa manifesto ng barko pero nandoon nung nangyari yung trahedya. Kung meron daw na nawawalang pasahero ng lumubog na Roro, ipaalam lang daw po dito sa tanggapan ng Coast Guard sa Zamboanga City. Samantala kanina, nakasama po ang GMA Integrated News sa eroplano ng Philippine Coast Guard na nag-search and rescue operation at aerial inspection sa dagat ng Basilan kung saan lumubog yung Roro na MV Trisha Kirsten 3. Hindi po namin nakita
makita yung Roro dahil lubog po talaga ito sa dagat at walang nakausling parte. Wala rin kaming nakitang palutang-lutang sa area kahit pa mga debris. Ang nakita po namin ay yung tumagas na diesel mula sa Roro. Nasa tansya ng kasama namin na taga Philippine Coast Guard ay nasa 1 hanggang 2 kilometro ang haba. Pero kumpara kahapon, mas kaunti na raw ngayon yung oil sheen kasi yung diesel, ang sabi ng Philippine Coast Guard, nag-evaporate naman daw yan. Nakita rin natin doon sa area yung BRP Tubataha ng Coast Guard na siyang nagsusearch and rescue naman doon mismo sa dagat. Connie, sabi ng DOTR Secretary at ng hepe ng Philippine Coast Guard, may darating po ngayong araw dito sa Zamboanga City na mga technical diver. Kasi ang ginagawa lang ngayon ay surface search o yung nasa ibabaw lang yung napaghahanap. Pero pagdating po ng mga technical diver ngayong araw, sisisirid po nila hanggang nasa 70 meters nung lalim ng dagat. Medyo delikado po yun. Pero para lang daw mahanap o ma-check kung meron bang natrap doon sa ilalim mismo ng dagat, na ipit doon sa barko, kaya nawawala pa rin yung, batay sa kanilang datos, 10 sakay nung Roro na lumubog sa Basilan. Yan muna ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Connie. Jonathan, may impormasyon ba kung saan na dinala yung mga nasawi sa lumubog na Roro? Nasa punerarya kahapon yung ibang mga nasawi ayon kay Mayor ng Zamboanga City. Pero batay alinsunod sa kanilang tradisyon, yung iba po ay inilibing na rin agad dahil po sa kanilang tradisyon sa relihiyong Muslim. Connie. Oo. At doon sa fleet naman itong Allison Shipping, gaano karami ba? Kasi masususpindi nga ang kanilang operasyon. At ito ba ay makakaapekto syempre doon sa mga sumasakay, pati na rin doon sa ibang mga goods, no, pag-transport? Yung pag-transport ng goods, ang sabi naman ng Marina sa atin, ang sakop lang nung suspension ay yung passenger ships o yung passenger fleet. Hindi kasama yung cargo. Kasi meron ding cargo ships. Yes. Yung Allison Shipping na walang sinasakay ng mga pasahero kundi cargo lang. Pero ngayon 24 na barko na pampasaherong barko ng Allison yung kasama po sa audit at safety inspection. So, tingnan natin hanggang kailan ba suspendido yung operasyon ng mga passenger ship ng Allison. Ang sabi ng Marina at ni DOTR Secretary Lopez, hanggat hindi sila nakakapasa doon sa gagawin na inspection ng Marina. Connie. At Jonathan, ito'y may kapalit naman kung sakasakali dahil 24 kamo, ano ang suspendido? Paano yung mga sumasakay at ginagawa talaga itong, syempre, talagang pambiyahe nila? Oo. Meron naman mga ibang barko dito sa pantalan ng Zamboanga City. Titignan natin ngayong araw kung ano bang magiging epekto niyan sa operasyon o sa mga pasahero na mula dito sa Zamboanga na yun nga, bumabiyahe papunta doon sa may Hulo gaya nga na nangyari sa Basilan, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Samantala, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang paghahatid ng tulong sa mga nakaligtas sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, naipamigay na nila ang tulong para sa mga nakaligtas na pasahero at crew members. Nagsagawa na rin ng profiling at assessment sa mga pasahero ang Quick Response Team para sa karagdagang tulong sa mga biktima. Nagpaabot naman ng panalangin at pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya at mahal sa buhay na mga nasawi sa insidente. Kasama sa patuloy na ipinagdarasal ang kaligtasan ng mga pasaherong hinahanap pa. Sa mga aspiring singer dyan, nagbabalik ang hit kapuso singing competition na The Clash. At for the first time, teen clashers naman ang bibida. Auditions are now open for the Clash Teens 2026 Teen Clashers. Open na ang auditions para sa Pinoy teens edad 14 to 19. Kahit ano pa man ang inyong singing style at genre, may chance yan para makapasok sa The Clash Arena. Mag-prepare lang ng audition video na may 15 seconds or less na self-introduction. Ating isang 90 seconds na English at Filipino song. I-scan ang QR code para isubmit ang inyong audition video. Pwede ring bisitahin ang official social media pages ng The Clash GMA para sa kompletong detalye.
Nasa House Committee on Justice na ang dalawang verified impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ilan sa mga batayan ng isa sa mga impeachment complaint ay ang pagtanggap umano ng kickback, malawakan umanong pandarambong at unprogrammed appropriations sa budget. Balitang hatid ni Darlene Kai. The Committee on Justice. Majority Leader. Kasado na ang impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos formal lang ni-refer sa House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaints sa sesyon ng Kamara kahapon. Ang unang reklamo ay final ng abogadong si Andre De Jesus noong January 19 at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ang ikalawa naman ay inihain kahapon ng umaga ng Grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan at inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. May arguments in the second impeachment complaint that is not included in the first one. Yung tatlo po na yan, yung reference to the direct testimony ni DPWH Undersecretary Bernardo na may 8 billion pesos na tinatanggap si President Marcos Jr. bilang kickbacks. Number 2, yung paggamit po ng BBM parametric formula bilang institutional policy of widespread plunder. And number 3, yung unprogrammed appropriations and yung supporting evidence po nito. Agad ni-refer ng House Secretary General kay House Speaker Bojidi ang ikalawang impeachment complaint alinsunod sa Rules of Procedure and Impeachment Proceedings ng Kamara. Bago ito isinama sa Order of Business at ni-refer sa House Committee on Justice. Maraming salamat po, Mr. Ang sunod na proseso base sa rules ng Kamara ay ang pagtukoy ng Justice Committee kung ang reklamo ay sufficient in form at substance. Alinsunod sa konstitusyon, isa lang ang impeachment proceedings na pwedeng simulan sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Matatanda ang nagtangka at nabigong maghain ng impeachment complaint ang ilang dating opisyal ng gobyerno noong nakaraang linggo dahil wala noon si Secretary General Garafil. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Garafil. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng malakas na ulan habang nagrarally ang libo-libong tao sa Brasilia, Brazil, kumidlat ng malakas. Ayon sa Fire Department, halos 90 ang sugatan dahil sa pagtama ng kidlat. Halos 50 sa kanila ang kinailangang dalhin sa ospital. Ang pagtitipon ay bilang pagsuporta sa dating presidente ng Brazil na si Jair Bolsonaro na nakakulong dahil sa tangkang pagkudeta matapos niyang matalo sa eleksyon doon noong 2022. Hiling ng mga kaalyado ni Bolsonaro na mapababa ang kanyang sentensya na ngayon 27 taon. Balik tayo sa mga balita sa bansa, kabilang ang tensyon sa lokal na politika at paghihiganti sa mga tinitignang motibo sa pananambang kay Shariff Aguac Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Ampatuan Sr. Ang una pong anggulo na tinignan po natin yung local tension po o hidwaan kaugnay ng lokal na politika na nagresulta po sa pag-hire ng mga gun for hire po sa locality. Kausap po natin yung regional director ng PROBAR na imbestigahan po na kanilang STG. Lumutan po yung possible angulo ng retaliation kung saan tinitingnan po nila, bagamat ito hindi konfirmado pa po. Ayon kay PNP spokesperson Randolph Tuanyo, sa unang balita sa unang hirit, naunang tinitingnan ang anggulong may sangkot na gun for hire sa krimen. Bumuo na ng Special Task Force ang PNP na tututok sa pananambang kay Ampatuan. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga pahayag ni Ampatuan na nangyari ang pananambang sa kanya matapos siyang bawian ng security detail. Ang Malacanang naman ipinag-utos ang mabilisang paglutas sa krimen. Nitong linggo nang makaligtas sa pananambang si Ampatuan. Ngunit 2 sa kasama niya sa convoy ang sugatan. Sa hot pursuit operation, napatay ang 3 suspect. Sa press con kahapon, iginiit ni Ampatuan na hindi ordinaryong tao ang nasa likod ng pananambang. Hindi ko akalain na mga ganun mangyari sa akin. Sinong tao na ganun kalakas na bari sa akin? Bigla lang naalis yung escort ko, doon na nagpasok yung lahat ng threat sa akin na ambusin ako. Samantala, pinuri ang malasakit at pagiging maalaga ng mga Pinoy nurse. Natalakay po yan sa Filipino Nurses Global Summit 6 at 15th International Nursing Conference sa Pasay.
Ayon kay Philippine Nursing Association President Dr. Rosana Grace Bello de la Riarte, ang pagiging maalaga ng mga Pinoy nurse ang isa sa mga dahilan kung bakit in demand ang mga Pinoy nurses abroad. Bagaman in demand ang sa abroad nga ay binigyang diin din sa summit at conference na mananatili dito sa Pilipinas ang mga Pinoy nurse kung maayos ang pasahod at benepisyo sa kanila. Ang Nursing Global Summit at International Conference ay inorganisa ng PNA or Philippine Nurses Association of America, Association of Deans of Philippine Colleges of Nursing at Commission on Filipinos Overseas. Layunin nito na magbahagi ng kaalaman at best practices ang mga Pinoy nurse mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga nagpapadala raw ng mensahe sa email para sa pagbabayad ng multa sa paglabag sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy. Hindi po yan totoo. Ayon sa MMDA, peke ang email na yan at hindi galing sa kanila. Hindi raw NCAP violations ang pangalan ng kanilang official email sender kundi noreply@mmda.gov.ph. Paalala rin ng MMDA kapag may notification tungkol sa NCAP, hindi kasama rito ang payment link, SMS contact information, rehistradong pangalan ng may-ari ng sasakyan at hindi rin ito pwedeng ma-replyan. Huwag pipindutin ang link sa peking email. Kung may matanggap na ganito, i-report sa kanilang official social media accounts o kaya itawag sa kanilang hotline 136. Kabilang ang 2 Chinese sa mahigit 20 inaresto sa nabisto umanong iligal na minahan ng ginto dyan po sa Opol, Misamis Oriental. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Huli sa aktong nagsasagawa ng illegal mining sa barangay Tinggalan sa Opol, Misamis Oriental, ang grupong ito nang i-operate ng Northern Mindanao Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. 24 ang arestado, kabilang ang 2 Chinese national na itinuturong manager at operations manager ng minahan. Kinumpiska ang mga gamit nila sa iligal na pagmimina, gaya ng 2 backhoe at iba pang heavy equipment na aabot sa halos 31 million pesos ang halaga. Nagugat ang operasyon sa reklamong mula sa ilang civil society group at environmentalist na may grupong iligal umanong nagmimina ng ginto kahit sand and gravel extraction lang ang hawak na permit. We validated those information at nag-conduct po tayo ng operation gold mining, ginto, yung mga minimina po nila. Yung mga mineral ores na, sacks of mineral ores na nakuha natin is ipaprocess pa po iyon at yung magiging output po nun is yung gold. Inaalam ng mga otoridad kung gaano nakatagal ang operasyon ng grupo. Bagaman, kung titingnan daw ang 3 ektaryang lugar, sira-sira na ito. Marami na po talaga ang nabungkal, marami na po talaga, nasira po talaga ang nasabing area sa pagmimina po nila. Sa investigasyon ng mga otoridad, hindi mga taga-Region 10 ang mga nahuli sa nasabing illegal mining operation. Ang 2 namang Chinese national, wala raw na ipakita ni anumang dokumento. Tumanggi sila magbigay ng komento sa media. Iimbestigahan din kung may ilang government official na sangkot sa nasabing illegal mining operation. Hindi po natin sasantuhin. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatanggap ang pulisya ng 40 tips tungkol sa posibleng kinaroroonan ni Atong Ang na wanted dahil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, bigo silang mahanap si Ang sa 14 na lokasyon. Patuloy raw sila sa paghahanap kay Ang. Hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na nasa labas ng bansa ang negosyante. Samantala, ipinasubpina ng CIDG ang nagnotaryo sa Affidavit of Loss na isinumiti ng kampo ni Ang kaugnay ng isa umunong nawawala nitong baril. Gustong malaman ng CIDG kung ang affidavit ay ginawa bago o pagkatapos ilabas ang warrant of arrest laban kay Ang. O nakapag-submit na ba ang lahat ng entry sa AliTrend? Ilang Kapuso stars ang hook na rin dyan at paandar sa kani-kanilang entry. Isang araw, nagmamaneho sa buwan. Yan ang entry ni House of Lies star
Mike Tan na may pa-transformation sa babaeng saksakan ng ganda. And speaking of magagandang babae, hindi rin nagpahuli sa trend ang mga sinaunang kambaldiwa na sina Diana Zubiri, Patty Tumulak, Gazini Ganados at Ina Fileo na in character pa. Flexing her morena beauty naman si ex-PBB housemate Shuvi Etrata sa kanyang entry habang nasa isang traditional jeepney. Ang jeep na yan ginamit din sa entry ng TDH ni Shuvi na si Anthony Constantino. Kilig naman ang hatid ng entry ng sanggang dikit for real stars at mag-asawang Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Sakto kasing nagmamaneho si Dennis. Magandang babae para sa kanya syempre ang misis. At before ang mga nagsulputang entry na yan, may OG nang nag-beep-beep na. Ibinahagi sa Facebook ng Bubble Gang ang ale entry noon ni Moymoy Palaboy sa show. Feeling nostalgic naman ang mga batang bubble dyan. Pasok si Pinay tennis player Alex Ayala sa round of 16 ng WTA 125 Philippine Women's Open. Sa qualifying singles draw, nakatapat ni Alex si Alina Shareva ng Russia. Sa gitna ng laro, kinailangang tumawag ng medical timeout ni Alex at 3 minuto siyang nawala sa laro. Sa kabila niya, nakuha niya ang 2 sets sa scores na 6-1 at 6-2. Ilang fans ang bumiyahe pa Maynila para mapanood ang laban ni Alex. Naubusan man ng tiket ang ilan sa kanila, todo cheer pa rin daw sila kahit ground pass lang ang kanilang nakuha. Nanood din doon ang ilang kamag-anak ni Alex. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.